Kaugnay ng pagsabog sa Jolo-Sulu, makakausap natin ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, Brigadier General Edgar Arevalo. Spokesperson Arevalo, magandang umaga po. Magandang umaga po at sa ating po mga tagapanood, magandang umaga. Okay, sir. Natukoy na ba kung sino talaga ang nasa likod ng mga pagsabog po na nangyari dyan sa Jolo-Sulu? Well, we're still in the process po of determining kung sino ang mga nagpasabog dito. Subalit ang ating pong early suspicion ay mga miyembro ng Abu Sayyaf base na rin po sa ilang impormasyon na kalap natin, particular ang CCTV footage. So sa ngayon po, dahil sinasabi nga na posibleng mga Abu Sayyaf, may mga pursuit operations na huba doon sa mga posibleng suspect? Opo, meron po tayong ginagawang pursuit operations at sa ngayon po ay atin pong tinutugis at hindi po natin tatantanan ang mga hinihinalang miyembro na yan ng Abu Sayyaf na siya pong pangunahin ng natin itinuturing na suspect. But be that as it may, we are not discounting any other possibility na meron pang iba na maaaring maging suspect dito nangyari pagsabog na ito. Apo. Sir, kamakailan may travel warning yung ilang bansa dyan sa Mindanao. May intelligence report din ba tayo na umiiral pa dahil meron hong martial law dyan sa Mindanao? Bakit nalusutan ho yung ating mga otoridad sa tingin ho ninyo? Well, alam po ninyo, bahagi po ng martial law ay yung ating mahigpit na pagbabantay. Subalit alam naman po natin, kailangan po natin talaga dito ang mahigpit na pakikipagtulungan ng ating mga kababayan upang sa ganoon ay mapagtulong-tulungan po natin ito. Sa isang determinadong grupo ng kriminal o terorista, ay talaga pong hahanap at gagawa ng paraan po yan upang makasingit. Ano po? Kung mababanggit po natin, halimbawa, yung nangyari po noong 9/11 sa Amerika, ang bansang modern at napakarami po ng mga advanced na mga gadgets na meron sila, personnel. Subalit gumawa rin po ng paraan yung mga turista, ginamit ang eroplano bilang, kumbaga, pampasabog. So, they can always devise ways and means kung paano nila malulusutan o naiikutan ng ating mga otoridad. Subalit umasa po kayo na nagpapatuloy ang ating pagsisikap ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas kasama iba pang ahensya ng ating pamahalaan upang masiguro na hindi po mauulit ang mga ganitong pangyayari. Okay. So ito ho ba, sir, ay sinasantabi na ho ba na may kaugnayan ito doon sa katatapos lang na plebisito? Hindi po natin pwedeng i-rule out. Kagaya po ng binabanggit natin kanina, pangunahin po nating suspect ang mga grupo ng Abu Sayyaf. Subalit sabi nga po natin, hindi po natin dinidiscount ang iba pang possibility. Subalit sa ating pong nakikita, pangunahin po natin suspect dito ang teroristang grupong Abu Sayyaf. At dito kami nakukuha ba kayo mga suporta? May tutulong ho ba yung mga miyembro ng MILF doon sa mga responsable dyan sa nangyaring pagsabog? Opo naman, atin po na makatulong dito ang grupo ng MILF. At the same time po, ang sabi nga po natin, kagaya ng unang bahagi ng ating panayam, mahalaga po rito ang pagtutulungan, hindi lamang sa ng Pilipinas o ang Philippine National Police, kundi lahat po ng ating mga mamamayan. Malaking tulong po ang may pagkakaloob ninyo kung sa inyong mga obserbasyon, lalo na po sa mga lugar na matatao, may mga kakaibang kilos, mga tao na hindi natin kaigay-gaya ang kanilang mga gawi, pwede po natin iulat yan upang sa ganon ay makatulong sa ating mga kasamahan sa security forces upang ating kagyat na maaksyonan. Sir, panghuli, ano ho gusto niyo ibigay na mensahe sa ating mga kababayan kasunod ho nitong pangyayaring ito dyan sa Sulu? Well, panawagan po ng ating Chief of Staff, si General Benjamin Madrigal Jr. na maging mahinahon ng ating mga kababayan. Patuloy po tayong maging mapagmatsyag, iulat po natin kung anong ating nakikita at umasa po kayo, kagaya ng sinabi ni General Madrigal, na tutugisin po natin hanggang saan man makarating itong mga gumawa ng karumal-dumal na teroristang krimen na ito at mabigyang hustisya ang mga naging biktima ng pagsabog na ito at ating mapanagot sa batas. Okay. Maraming salamat po, AFP Spokesperson Edgar Arevalo. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po.